My name is Raymar Diaz del Torre from HM2B. And I am Raven Kataan from HM2B. I am Ronald Bacale. And we are Group 4. We are here to conduct a project interview on our subject in organizational management. Good day, everyone. Here is our interviewee. Her name is Evelyn Porras. Good day, ma'am. We are here to conduct a interview project. For the first question, how would you describe your personality? Okay lang Tagalog. Yes. Ako isang simpleng tao lang. Ulila sa mga magulang. Ako ano man yung kamag-ina na aking mga kapatid. Kaya natin ang magsikap sa buhay. Kaya narating ko sa posisyon. And for the second question po, do others look for your guidance? Naglalaro niyo po para mas meron po bang ibang tao na lumalapit sa inyo para humingi po ng payo or meron? Meron lang. Kagaya po ng isang example. Nangingi ba ng payo? Opo. Mga dati kong kasamahan sa trabaho. And for the third question po, have you always considered yourself as a leader? Para pong sa sarili niyo po, lagi niyo po bang consider na leader po kayo sa business niyo po? Hindi na. Kasi yung sa business kasi hindi mo iyaak yung sarili mo bilang isang manager. Kailangan pakita mo sa mga tauhan mo na parang kasamahan mo lang sila. Patulong mo lang din sila sa pagpapatakbo ng isang business. Ang fourth question po is, what is the most exciting aspect of work in the managerial position? Ano daw po yung pinaka-exciting na makita nyo po sa working managerial position? Yung parang pag po napupunta po kayo doon, ano nyo po yung exciting na gusto nyo makita? Exciting. Bilang manager po. Pinakamaganda kasi sa pagiging isang manager o makita mo yung mga staff mo na nakikipag-cooperate sa'yo. Yung masaya silang nagtatrabaho. Thank you po. For the fifth question po is, what is the three greatest professional strength? Ano daw po yung tatlong kalakasan nyo na nagpapangat po ng negosyo nyo? Ibig sabihin ba ng tanong mo is kung ano yung tatlong katangian para mapalakas mo? Opo. Unang katangian is kailangan maganda o masarap yung produkto mo. Pangalawa, yung kayang-kaya ng customer na bilhin produkto mo. Pangatlo, maging magiliw pa sa kanila para balik-balikan ka. Entertaining po. Ang sixth question po, many years as a manager. Mga ilang taon na daw po yung experience nyo bilang manager po? Managers, sabihin, ano ba, dati ko bang work o ngayon? Ngayong manager na po kayo? May sarili ko ng business. Sariling business mo? Mga ano na, 11 years. 11 years po. Ang seventh question po, ano daw po yung gusto nyong gawin pag daw po wala po kayo sa trabaho po? Para pong iniiwan nyo po muna sa mga staff yung ano nyo po bilang manager po. Pag po magpapahinga po kayo, ano yung ginagawa nyo? Siyempre, ano lang, pagka iiwan ko yung negosyo ko, yung trabaho ko sa mga tauhan ko, kasama ko yung pamilya ko. Siyempre, yung mga anak ko, priority ko naman sila. Thank you po. What is the step have you followed to improve your managerial skill? Tinutukoy po dito, ano daw po ba yung step by step po na ginawa niyo para po mag-improve po yung sarili niyo bilang manager? Ma-improve. Una,
isipin mo na hindi ko yung may-ari. Hindi ko yung manager. Palapit yung loob ng tauhan ko sa'yo. Ibig sabihin, yung trato mo sa tauhan, hindi talaga tauhan. Parang kasama mo lang sa trabaho. Pangnay na question po eh, how much freedom do you give employees? And how do you provide this freedom while maintaining authority? Ang sinasabi po dito eh, gaano nyo daw po ba kaluwag? Gaano daw po ba kayo kaluwag sa mga empleyado niyo? Tapos, bilang manager po, paano po ba ginagawa nyo? Buhat, binibigay nyo po ba silang day off? Or binibigay nyo po ba sila ng mga bonus ko, mga incentives? Sa amin kasi, ganito kasi yung natutunan ko dun sa lahat ng work ko. Meron akong binibigay na, meron sila day off once a week. At sila meron day off once a week. Tapos incentives naman meron din. Pag na-hit nila yung sales quota, may quota kasi kami, meron silang additional incentives. Halimbawa, meron silang hindi naka-fix yung sweldo nila daily. Nakadepende yung sweldo nila sa sales na mabibenta dito. Last but not least po, how important is providing effective employees training during employees' first couple weeks of the job? Sabi po dito paano niyo po ba nabibigay yung training po sa empleyado niyo bilang nagtatrabaho pa lang naman po sila ng mga ilang linggo pa lang po sila? Sa akin kasi, kahit training ka pa lang, susweldo ka pa rin. Kapag train naman, kailangan step by step. Kung ano yung una na kailangan ng malaman, yun ang unang gawin. Hindi mo kailangan ituro sa kanya na